Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Yes! Congratulations VP Sara, panalong paldong-paldo. Si VP Sara, alam nyo ba, ang net satisfaction rating ni VP Sara tumaas, kabibig. 33%. Oh, excuse me ha, in-impeach pala nila ha. Gusto nilang i-impeach si VP Sara ha, pero tumaas ang kanyang net satisfaction rating. 33% mga kabibig. Grabe. Ito yung gustong i-impeach nyo? Kumpara sa ating presidente, nag-negatibo na ang net satisfaction rating. 'Di ba? Tapos sabi pa ni Claire Castro na bagay ba si VP Sara na maging presidente sa 2028? Takot yarn. Takot na ka Claire Castro na maging president si VP Sara. Manalamin ka, day. Yung gusto niyang i-impeach, day. Sobrang rumaratsyada ang net satisfaction rating at hindi mapipigilan na marami ang naniniwala kay VP Sara. Hoy, House Prosecution Panel, tingnan niyo net satisfaction rating ni VP Sara, 33%. Ito, i-share ko sa inyo. Baka sabihin nyo naman, gawa-gawa ko to para pabanguhin ang pangalan ni BP Sara. Excuse me. Eto kabibig. Share ko lang. Yan June 20 to 29, 2026. Umaangat sa positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa latest survey ng Social Weather Station. Sa naturang survey, lumabas na 58% ang satisfied sa performance ng Vice Presidente. Wow! Sobra kalahati ang satisfied sa performance ni VP Sara, and this is rated as good. Wala, ang galing ni VP Sara. Habang 26% naman ang hindi masaya at 16% ang undecided. Itinuturing ng SWS ang bagong net satisfaction rating ni VP Sara bilang good. 2 puntos ang itinaas nito kumpara sa moderate plus 29 noong Marso. Isinagawa ang survey noong June 20 to 29 bago ang pagsisimula ng impeachment trial. Oy, grabe. We don't know, baka the next survey tataas pa to kabibig. Kasi maraming sablay-sablay sa mga witnesses na ipresenta ng prosecution. Tapos kung ano-ano mga sinasabi nila. Take note, si VP Sara lang ang tanging politiko na nagpresenta. I-watch nyo nga, Office of the Vice President. Search nyo Office of the Vice President, mga pasidungog. Mga programa ng Vice Presidente. Take note, ang COA anong sabi? Straight in 4 years, unmodified opinion. Ang DBM nagsabing, wow, highly appreciated si VP Sara sa kanyang pagsumite sa mga kung anong mga ebidensya na nagamit ang pera ng kanyang departamento. O, diba? Paano naman yan? Si BBM, negative pa rin siya pero alam natin kung saan siya nag-positive. Tapos nasa prosecution team, betrayal of public trust daw. Paano naging betrayal of public trust? Na ito net satisfaction rating 31%, tumaas ng 2%. Gawin yung 100% ganon din naman, ang 110% impeach siya ay hindi ka sure. Napakagaling at napakatalino talaga ni VP. Tunay na mayroong malasakit, masipag, hindi magnanakaw, mapagmahal at higit sa lahat may grabe naman to si Daniel Mateo. Baka ikaw ang may sayad, Mateo. Tingnan mo ang net satisfaction rating ni Sara. Ikaw kaya ang mag-vice president, makakuha kaya ka ng 31%? 'Di ba? Sa rally yata sila gumawa ng survey. Ay, nasaktan ang mga ayaw kay VP Sara. Bakit napakasakit ba sa mata? Ang katotohanan na kahit ano pang gawin yung pangmamalabis, panggigipit, kung ano-anong mga binabato nyo kay VP Sara, tingnan nyo ang resulta. Net satisfaction rating tumaas ng 2% from 29 to 31%.
Saan hahanapin yan? Hindi sa mga taong naniwala kay VP Sara at ayon pa sa survey, 58% ang paniwala na may magandang performance ang Vice Presidente. Oh, anong sabihin nyo dyan? Nahiya kayo, tumahimik kayo. Oh. On the other hand, si Claire Castro ito, ha? Sabi ni Claire Castro, pero ang taong bayan, tayo ba, nang tatanong tayo, kaya ba ng isang vice presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon? Claire, si VP Sara may net satisfaction rate ng 31%. Yan ba ang hindi kaya? Baka si BBM hindi niya kaya kasi negative. Ikaw talaga, Claire. Ask yourself. Ito ka, bibig, oh. Pero ang taong bayan, tayo ba, nagtatanong tayo, kaya ba ng isang vice-presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon? Follow po, doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing kasama yung vice-presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kine-question nila yung kapasidad ng vice-presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng Palacio dito? Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng vice-presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod natin mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba, nagtatanong tayo, kaya ba ng isang vice-presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon? Salamat. Sunod na tanong, Let Narciso, DCRH. Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si Presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial? Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panung. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po yan. So far, wala pa po. Kanino po manggagaling yung request sa impeachment court? Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin. Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. Different topic lang po. 10 days before the SONA of the President, how is he preparing for his SONA speech? May mga kinakausap po ba siyang mga officials for any inputs and information na babanggitin niya sa kanyang talumpati? Normal po yan. Regular po yan sa Pangulo. Hindi lang dahil sa SONA. Regular po ang Pangulo nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghahanda, ito naman ay kumbaga since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan. Just a follow-up, ma'am. Given the situation now in the politics and yung magkakasunod na malaki ang mga protesta, is he considering or may directive po ba siya na any changes sa magiging security protocols nung kanyang SONA, and will he invite the Vice President? Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito isinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives. At wala namang planong si VP Sarang umatin dyan, Claire Castro. Ikaw talaga. Negative 27 ka pa ba? Yakang-yaka, ikaw ba kaya mo? Kaya yan ni VP Sara Mamuno, auntie. Naging mayor na yan. Bangag ka. Ikaw, auntie Claire, kaya mo? Ikaw na lang tumakbo ng presidente. Magtago ka na, Claria. Yes, kaya Claire, si VP Sara maging presidente. Kaya nga mag-busy. Sunod niyan, president na. Paghilom kay wala kay pulos, buaya kang yung sigig depensa. Walay pulos kanunay.
Mambubuli talaga. Oy, Claire Castro, gusto mo ng sagot? O, eto. Diyos, Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Oh. Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Oh. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. Oh, yun. Claire Castro, may karapatan si VP Sara tumakbo at may karapatan siyang manalo sa 2028 at may karapatan siyang patakbuhin ang bansa natin. Net satisfaction rating, performance rating, trust rating, dai, kumpara sa amo mo. Nagnegatibo na nga yung amo mo. Ang tanong, si VP Sara nakatikim ba ng negative rating kumpara sa among negative rating? So sa ngayon, sino ang may karapatang maging presidente? Yung amo mong nag-negative rating na ginamit lang si VP Sara para manalo? O si VP Sara na hindi nakatikim ng negative trust rating, performance rating, satisfaction rating? Mag-isip-isip ka. Baka hindi ka pa nakainom ng tubig. Di ba kabibig? Kaya naman. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Takot na si Madam Claire. Alata.